Magandang araw ho sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Unang-una, ako po'y lubusang nagpapasalamat sa ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, na siya ang naglikha ng lahat ng mga bagay sa mundong ito sa pamamagitan po ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo Sigibuloy. So sa mga sandaling ito, mga kaibigan, mga kababayan, nais ko lang pong i-share sa inyo ang aking life story kung saan binago ako ng Ama sa pamamagitan po ng ating mahal na pastor, Pastor Apollo Skibloy. So unang-una, noong year 1996, ako po ay nagiging isang radio listener sa mga mensahe ng ating mahal na pastor. At di nagtagal, ang aking pagbibisita ay hindi talaga ako nakapagsimba. Pero dumating ang takdang panahon, ako po'y nakapagsimba. So yung pagsisimba ko, walang sino man na pumipilit na magsimba ka, hindi. Talagang nagmula po talaga sa akin yung gusto ko na magsimba sa kingdom. Hanggang regular na po ako nagiging isang visitor sa The Kingdom of Jesus Christ, doon po sa lugar namin sa Southern Mindanao. Kaya hindi nagtagal, ako po'y nag-decide na magpabaptize po ako. So nabaptize po ako noong June 2002 at hindi rin nagtagal, ilang buwan lang yung agwat. So pumasok ako sa pagka full time sa kingdom. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Ama na talagang tinanggap ako ni pastor. Noong year 2003, ako po'y ganap na isang full-time miracle worker. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, yung isang full-time worker dito sa kingdom, mahirap sa taong mayaman pumasok sa kingdom. Mahirap din sa taong mahirap pumasok sa kingdom. Lahat yan ay may mga kahirapan. Ang kahirapan dito, kapag ikaw ay masuwayin, kapag ikaw ay hindi sumunod sa mga pagtuturo ng ating dakilang Ama sa pamamagitan ng mga preaching ni pastor, mga turo ni pastor, kung ikaw ay palaging sumuway at hindi mo talaga mauunawaan, napakahirap pumasok, mga kaibigan. Diba? Pero kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Ama, ano man ang mangyari, maintindihan mo man o hindi yung mga salita ng ating Ama, pag ikaw ay susunod, talagang walang mahirap. Ang mahirap lang dito, yung sumasalungat sa kalooban ng Ama. Yan, mga kaibigan. Hanggang ako po ay umabot na hanggang ngayon, umabot po sa 22 years na ako sa paglilingkod. Kasama ko po si Pastor. Praise the Father, pinahagi sa anak. So mga kaibigan, kung maalala po ninyo, hindi ko pa kilala si Pastor. Talagang nag-iisa lang si Pastor. Siya lang isa noon sa Tamayong hanggang nagkaroon ng 15 members. Nagpatuloy na yon hanggang dumami na ang mga kingdom members, hanggang umabot na sa ilang daan at umabot na sa 1 million, hanggang ilang milyon na ang mga kingdom members sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan na. Alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, yung aking desisyon sa bilang full time, pagpasok ko sa kingdom, ako po ay nagrespeto kay pastor. Yung pagrespeto ko, pinadaan ako sa magandang proseso, ini-invite ako, inanyayahan ako na sa mga level of learning, yung tinatawag na spiritual growth. Dito na sa kingdom, sa loob na, kailangan matuto ka sa mga spiritual or yung tinatawag na rule and regulation.
Puro spiritual kasi dito mga kaibigan. Kaya kung malit lang yung memory mo, talagang hindi mo kayanan. Lumabas ka talaga. Yung paglabas mo kasi dito, delikado eh. Kung lumabas ka, ibig sabihin mayroon kang nagawang masama. Sa harapan ng Ama, hindi nakikita ni pastor yan, pero nakikita ng Ama. Kapag ikaw ay sumunod sa kalooban ng Ama, napakasarap mamuhay mga kaibigan. Kaya yung pagka full time ko mga kapatid, mga kaibigan, hindi basta-basta. Yung sinasabi po nila na yung mga member do dito, mga worker do dito sa kingdom, talagang pinipilit. So, dito sa side ko ha, nung kasama ko si pastor, mula nung pag full time ko, hindi ako inaabuso ni pastor. Sabihin ko, hindi ako inabuso ni pastor sa aking paglilingkod. In fact, mga kaibigan, ako po yung nag-abuso. Bakit? Kasi tingnan niyo yung tiyan ko malaki na eh. Dahil sobrang daming pagkain sa kusina, unlimited. Wala nang presyo ha. Kakain ka na lang, may tagaluto pa. Kakain ka na lang. Kung gaano kadami yung kinakain mo, hindi na yung tinatanong ni pastor, hindi na. Gaano ba kalaking kinakain mo? Hindi. Isa lang ang tinatanong ni pastor dito. Ikaw ba ay sumunod sa kalooban ng Ama? Yan ho yung palaging tanong ni pastor. Lumago ka na ba sa iyong spiritual na kalagayan? Ikaw ba ay matapat? Ikaw ba ay loyal sa ating Ama? Kasi hindi ka pwede mag-loyal dun sa Ama eh, kung hindi ka dadaan kay pastor. Bakit? Si pastor kasi yung nag-enlighten sa atin. Si pastor kasi yung tanging daan natin kung bakit natin kilala ang kalooban ng Ama. Kaya hindi pwede nating ihiwalay. Ang Ama at si pastor, nag-iisa talaga yan sila. Kasi yung manifestation ng ating dakilang Ama na si Jesus Christ, ito, si pastor, nagkataong tao lang sa katawan ni pastor. Kaya mabless kayo mga kapatid dahil sa ginagawa ni pastor. Parang loading. Sa lahat ng mga ginagawa ni pastor, mga kapatid, talagang mabless ka talaga kay pastor. Alam niyo po yung mga history ngayon sa kingdom, kung talagang iniisip ng mga tao na walang ibang pinakamabuting tao sa mundo kundi si pastor lang. Naisipan ko yung mga tao na sila noon ay nagiging member sila sa kingdom, nagiging full time sila sa kingdom. Iniisip ko yun sila, at ngayon yung iba naninira na kay pastor. Parang kailan lang sila ay pumasok ngayong taon, tapos susunod na taon lumabas at sisirain ang reputasyon ni pastor. Alam niyo po, sa site ko talagang walang hiya yung mga ganyan. Yung pagpasok natin dito, sa totoo lang, kung talagang ginawa nyo yung tama, sana gawin nyo naman ang tama na proseso, di ba? Ang ganda ng proseso na pinagagawa sa atin bago tayo nakapasok na full-time worker. Talagang ina-assist tayo. O ganito, ito yung gagawin mo, yung step 1. Dapat yung mensahe ni pastor about sa repentance, alam na yan. Alam natin yan. Yung spiritual revolution, financial revolution, and revolution of excellence, alam natin yan. Pag yan ay naintindihan na natin, at sa ibang mga mensahe ni pastor, yung sa the power of God's love, yun, tayo ay magdesisyon na at tayo ay magpabaptize na. Tapos tayo ay nagiging bagong tao na muli. Kasi pag
nilubog na sa tubig, ibig sabihin, nilibing na yung luma. Yung paglitaw natin sa tubig, yun ang bagong tao na, bagong espiritu na. Yung naipunla sa atin, yung espiritu ng pagsusunod. Hindi na yung serpent seed na. O, dapat ganyan yung gagawin nyo. Paglabas nyo, dapat may respeto kayo. Pastor, lalabas si ganito, ganyan. Kausapin mo si pastor, magsulat ka kay pastor, ganito. Sa magandang paraan, sa mabuting paraan. Huwag lang yung lumabas na basta-basta tapos naninira ka kay pastor. Wala na pong dignidad yung mga ganyan. Walang, patawarin ako ng ama pag sinasabi ko walang hiya talaga yung mga ganyan. Wala po talaga. Sasabihin ko sa inyo yung modelo kasi dito si pastor, ano man ang aspeto ng iyong kaalaman, ang iyong naabutan na dito sa pag-aaral sa mundong ito, pagdating dito kay pastor, spiritual ka talaga. Dadaan ka sa spiritual na pagsusuri. Yung pagsusuri kasi dito, spiritual talaga yan. Kaya masasabi ko doon sa mga naninira kay pastor, talagang napakalaking kasalanan nyo ho. Malaki po yung ginawa nyong kamalian. Bakit pa naman kayo papasok dito tapos sisirain nyo lang yung tao? Tapos ang dami pong mga gasto na binigay ni pastor sa inyo, hindi pa kayo nahihiyaan yan? Wala na pong mga moral sa inyo. Kaya yung mga nag-akusa ngayon kay pastor, kay kasamahan ni pastor, nag-ano pa kayo, nagpakunwari pa kayo na nagiging pastoral. Nagsabi pa kayo ng mga full-time kuno kayo. Hindi man kayo mga full-time. Mga traidor man kayo. Kaya yan lang ho. Lahat dito, mga full-time kingdom citizen, magiging member man dito sa Bansang Kariay, si pastor lang talaga ang tinitingnan natin, example natin. Kasi bawat isa sa atin talagang susukatin kung hanggang saan tayo. Sa sarili ko, hindi ako perfecto, pero tumingin ako kay pastor, hanggang ma-perfect lahat. Kasi sa panahon ngayon, ano na to ito yung tinatawag na glorification era na. Paano ngayon nagkamali ka lang tapos mamaya si pastor biglang lumitaw dyan? Kasi glorified naman talaga si pastor. Sasabihin ko sa inyo to hindi ito joke. Kapag napanaginipan mo si pastor, pag napanaginipan natin si pastor, ibig sabihin nagpakita talaga si pastor, meron siyang importanteng mensahe para sa atin. Kaya yan mga kaibigan, mga kababayan, tanungin nyo ang sarili ninyo, yung mga paninira nyo ba kay pastor, yan ba ay maganda sa harapan ng Ama? Yung mga paninira ninyo kay pastor, yan ba isang paraan para kayo ay well known sa Pilipinas at sa buong mundo? Kung yan ang mga ginagawa niyong ganyan, pagdating ng panahon, talagang magsisi talaga kayo. Kasi spiritual dito sa kingdom. Sana lahat ng mga tao sa mundong ito na enlighten na talaga kayo sa mga pangangaral ni pastor. Kasi si pastor tapos na ang kanyang mga pangangaral. Mga
tapes na lang ni pastor ang i-play. Hindi kasi natin alam eh. Ngayon, bukas, o susunod na mga araw, susunod na mga buwan, susunod na mga taon, kapag yan ay kukunin ng Ama, ang buhay ng individual, tapos hindi ka pa nakapag-sisi, hindi mo pa nakilala si pastor, sisirain mo pa si pastor, hindi ka pa nagbago sa sarili mo, hindi mo pa naisuko ang serpent seed nandyan, paano na? Kung mamaya kukunin ng Ama ang buhay mo. Tapos sa eternity, doon sa isang iglap lang, pagpikit ng iyong mata, ikaw ay bumangon doon sa mga lugar ng mga kaluluwa at nakita mo si pastor doon. Hindi na may balik ang kahapon. Hindi na may balik. Kailan ka magsisi? Ngayon na. Huwag ka na mag-isip pa na tatagal ka pa sa mundo. Hindi mo alam ang buhay. Hindi nga natin alam eh. Meron nga tayong birth certificate. Pagdating sa death certificate, mga kaibigan, isipin ninyo, walang nakakaalam, tanging ang Ama lang. Kaya may panahon pa, humingi na kayo ng patawad kay pastor. Yan na mga kaibigan, habang may panahon pa, hihingi na talaga kayo ng kapatawaran. Maging personally man yan, spiritually man yan. Meron kasing sinasabi ng banal na kasulatan, there is none unto death. Sinasabi niya, there is sin none unto death, and there is sin unto death. Dalawang uri kasi yan eh. Dito kasi yung kamatayan dito is spiritual. Yung unang kamatayan kasi dito spiritual, pangalawa yung sa physical. Kaya kung sasabihin natin na yung angel of death, spiritual yan mga kapatid. Ibig sabihin ng spiritual dead o yung angel of death, para alam nyo, yung angel of death, pag ikaw ay sumuway sa mga kalooban ng Ama at ikaw ay pumunta doon sa mga lugar na kung saan ikaw ay naghari na sa sarili mo, hindi mo na kilalanin si pastor, pero member ka, worker ka, tsaka new convert ka, hindi mo na ma-appreciate yung mga instruction galing kay pastor sa pamamagitan ng mga kingdom leaders, administrator, coordinator. Ikaw pumunta ka doon sa lugar na yun. Pagdating mo doon, hindi mo akalain na darating sa iyo yung isang pangyayari na hindi mo inaasahan. Yan yung tinatawag na accident. Ngayon, na-aksidente ka, tapos namatay ka, doon pa mamulat ang mata ng iba. O bakit namatay yun? Kaya nga, merong angel of death. Kaya huwag kang sumuway, alin man ng instruction. Ang instruction dito, tutuparin mo ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng mga pangangaral ni pastor. Ano yung kalooban ng Ama? Hindi na yung iyong sariling kalooban ang tutuparin mo, kundi yung kanyang kalooban na. Pag yan ay sumuway ka sa kalooban ng Ama, nahihiwalay ka na sa Kanya. Gumagawa ka ng iyong sariling kalooban. Kaya sa Bisaya pa, gitugyan na ka sa Amahan, ug namatay na ka ditong dapita mo ng angel of death. Ang kauban ni dito, siya ang kauban ni mo nang kung nag-akusa sila, ang angel of death, tao, dili na tao. Kung kasabot mo anghel, mo na ang anghel. Anghel is a invisible.
Mao nang kada isa sa tua mga igsuon natay tulo ka angel. Ang isa ka angel diri naga-record unsa ang atong ginahimo. Ang isa diri mao ni nagagwardya, naga-protection sa tua. Bisag asa ta mo adto, ga-protect siya sa tua. Ang ikatulo nga angel sa matag usa kanato mao ni ang nagahatod og mga request nato, mga prayer nato sa amahan. Siya pod nagadala, mao ni ang tubag. Inana si pastor magtudlo, hanay kayo. Dili ko kasulti ani maigsoon kung wala si pastor nagtudlo sa tuwa. Mo nang tanan-tanan kabalo ani. Kana mga kingdom rules and regulation mo nay dapat na naa-diri sa atong kasing-kasing, kay dili na mungod na sulat sa papel. Dili na mungod na isulat sa bisag unsa nga mga libro diha. Nakasulat mungod na diri sa atong mga utok. Diri ba sa atong kasing-kasing inana si pastor magtudlo. Ganyan po si pastor, mga kaibigan. Kaya i-memorize po natin. Hindi lang i-memorize sa, dapat isabuhay din natin yan. Word with action. Ganun yun eh. Kaya yung mga pangyayari ngayon, napakalaking kamalian na ginagawa nyo po. Ngayon nakarating na kayo sa Senado, nakarating na kayo sa Kongreso. Di ba kayo nahihiya sa naninindigan kayo sa kamalian laban kay pastor? Tapos sinasabi niyo si pastor inaabuso kami. Hindi ako maniwala sa inyo. Tapos pastoral daw kuno kayo, tapos mga worker daw kayo. Hindi ko lang pinapangalanan, kilala ko kayo eh. Kasama ko pa kayo doon sa sa compound. Kasama ko pa kayo sa Davao City, sa Manila, kahit saang compound. Ganyan si pastor, mag-alaga sa atin, pero tinatraidor nyo eh. Sabi ko na sa inyo, ano yung panindigan ninyo? Panindigan nyo, spiritual, manindigan kayo. Hindi lang yung pa-easy lang kayo. Nakakita lang kayo ng pera, baka naduling na kayo. Wag sana. Kaso lang, huli ng lahat, duling na kayo eh. Sayang yung spiritual na narinig nyo, no? Gusto ko lang malaman ninyo, mga kaibigan, mga kababayan. Ito, ang aking pangako sa Ama ganito. Pangako ko to sa Ama, kay pastor. Pastor, aking pong sasabihin ito sa buong sanlibutan. Ako si Brother Jivom Teng. Nagmula po pastor sa KLC ng Tiboli South, Cotabato. Full-time miracle worker. Na-assign po ako pastor sa Davao City. At ako po ay nagpapasalamat dahil sa aking pagpili nito pastor sa pagka full time. Tinanggap nyo po ako na walang sinuman na magtulak sa akin na mag full time ako. Walang sinuman na pumilit na papasok ako sa kingdom. Hindi. Ito yung freedom of choice ko pastor. Bakit ko ito pinili pastor? Dahil ako po ay na fully naunawaan ko yung mga pangangaral mo. Talagang naintindihan ko yung mga fellowship mo pastor, pagtuturo mo. Pastor, nandito ako. Pipirma ako sa aking kasunduan pastor na kailanman hindi ako mag-traidor sa iyo. Ako pastor ay fully dedicated, committed, loyal sa iyo pastor, sa amahan. Kasi hindi ako diretso sa ama kung hindi niyo po ako binago. Kaya pastor, nandito ako bilang isang full-time miracle worker. Talagang palagi po ako nasa likod niyo pastor. Ano man ang mga akusasyon, ano man ang mga panglalait, paninira sa iyo pastor, hindi ako naniniwala. Ako pastor ang
isang full-time miracle worker, kasama ko lahat ng mga naninindigan na mga workers din. Kasama po ninyo kami, Pastor, na manindigan para sa totoo, Pastor, at sa pagmamahal namin sa bansang kaharian, pagmamahal namin sa iyo, Pastor, hanggang sa dulo ng aming buhay. Talagang ibibigay po namin ito, Pastor, para sa iyo, para sa kaluwalhatian ng Ama sa pamamagitan po ninyo, Pastor. Itong lahat, Pastor, ako po'y masaya at susunod sa dakilang kalooban ng Ama. Saan man po ninyo ako ipapadala, Pastor, ako ay masaya. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat ng lubusan sa pangalan ng aming makapangyarihang Ama, Panginoon Jesucristo, through your appointed Son, Pastor Apollo Sikibuloy.